Magkaibigan na sina Jinguji at Hinata simula pa noong 7 taong gulang sila. Pero isang araw, biglang lumitaw ang isang diyosa at tinamaan ng mahiwagang pana si Hinata. Pagmulat ni Jin, nasa ibang mundo na siya at may katabi siyang sobrang cute na blondeng babae. Agad niyang tinanong kung nasaan si Hinata pero nagtataka lang yung babae. Hindi raw niya alam kung bakit hindi nakikilala ni Jin ang best friend niya. Kumuha si Jin ng salamin at boom. Hindi nga ito kamukha ni Hinata. Napatitig ang babae at napagtanto niyang may dalawang maliit na orange na siya sa dibdib imbes na, alam mo na. Wait lang. Paano nangyari to? Bakit siya naging perpektong babae na lagi lang niyang ini-imagine? Doon ulit lumabas ang Diyosa at ipinaliwanag na inilipat daw niya silang dalawa sa bagong mundong ito. Magkaibigan na raw sila ng mahigit 20 taon at gaya mo, never pa silang nakipag-date. Ouch! Emotional damage. Klaro namang si Hinata, gusto na talagang magkaroon ng love life. Ang problema, kalaban niya si Jin. Tuwing may babaeng gusto si Hinata, si Jin ang gusto ng babae. Si Jin kasi ang Chad, yung tipo ng lalaking hinahangaan ng lahat habang si Hinata ay yung average guy lang. Sa huli, si Jin pa rin ang pinipili ng mga babae, kaya si Hinata dinadaan na lang sa alak ang sakit. Hanggang sa sobrang lungkot niya, gusto na lang niyang maging isang cute na blondeng lowly girl. At doon, muling lumitaw ang Diyosa at binaril silang dalawa ng pana para dalhin sa bagong mundo. Pero hindi lang yon, ginawa pa silang pareho sa kanilang ideal form. Ngayon, kailangan daw nilang talunin ang Demon Lord at kapag nagtagumpay sila, ibibigay ng Diyosa ang kahit anong wish nila. Siyempre, excited si Hinata. Pero si Jin, hindi kumbinsido. Scam to, sabi niya. Lalo pat si Hinata, pwedeng sumali ngayon sa female sports. Nainis ang Diyosa sa kanya, kaya ginayuma silang dalawa. May pa-special effects pa siya habang sinasabi, ngayon, may dahilan na kayong iligtas ang mundong ito at basagin ang sumpa. Pagkaalis ng Diyosa, sinubukan ni Jin unawain ang sitwasyon hanggang sa tumingin siya kay Hinata. Biglang huminto ang mundo. Para bang nakikita niya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Napabulong tuloy siya, ang cute mo. Alam ni Hinata na cute siya. Pero kailangan pa rin nilang humanap ng solusyon. Ang problema, bigla rin siyang na-distract sa itsura ni Jin. Doon niya na-realize kung bakit maraming babae ang nababaliw sa mga 6-foot men. Umamin pa siya, matagal na niyang iniisip na cool talaga si Jin. Sa kabilang banda, si Jin naman, hindi mapigil ang isipin kung gaano ka-cute at ka-slender si Hinata kapag naliligo. Aba, teka lang bro. At doon nila naintindihan ng tunay na sumpa. Literal na ginawa ng Diyosa ang kung di nyo male iligtas ang mundo, edi kayo na. Curse. Pero chill lang, no homo, siguro? Kasi mukhang pinaplano ng sumpa na ma-in-love sila sa isa't isa. Ngayon, nagkasundo silang dalawa sa isang bagay, kailangan nilang basagin ang sumpa bago pa sila tuluyang mahulog sa isa't isa at yakapin ang bahaghari. Pero mas interesado si Hinata na malaman kung may gusto ba sa kanya si JYN. Pinaalala ni Hinata sa kanya na sinubukan niya raw siyang iris up pero kalmado lang si JYN at itinanggi ito. Sigma daw siya at hindi siya yung tipo ng lalaki na basta-basta pumupuri sa ganda ng babae. Okay, sure ka dyan. Nagkahamunan tuloy sila kung sino sa kanilang dalawa ang real bottom pero bigla silang naputol ng may lumitaw na malaking mabalahibong oso. Una, inakala ni Hinata na cute ito pero bigla itong nag-transform, naging halimaw. Nagsimula itong magpaulan ng energy beam sa kanila pero mabilis na naiwasan ni JYN ang mga atake. Ang problema, nadidistract si JYN kasi napapansin niya kung gaano kalambat at delicate si Hinata. Dahil sa distraction na yon, nadulas sila at nahulog sa bangin. Sumunod ang halimaw pero ayaw na ni JYN tumakbo. Hindi siya kailanman natakot sa buong buhay niya, bakit pa siya matatakot ngayon? Humarap siya sa halimaw at binigyan ito ng isang random na suntok. Pero grabe, yung suntok na yon. Bomb-utes ng lupa. At hindi yun si Hinata, okay? Wait, what? Akala ni JYN, resulta lang yun ng pag-workout niya sa biceps araw-araw, pero si Hinata naman, duda na may bago silang mga stats. Buhay pa ang halimaw at sinubukang barilin si Hinata ng beam, pero na-block ito ni JYN, salamat sa bicep day. Bigla, may notification na lumabas sa ulo niya, isang stat screen. Doon nila nalaman na level 70 na pala si JYN. Samantalang si Hinata, level 1 pa lang pero may hero class siya. Si JYN ay isang high-level skilled fighter. Habang si Hinata naman, well, isang strong, independent woman. Sinubukan ni JYN gamitin ang isa sa mga skills niya at biglang may lumitaw na pintuan sa harap nila. Pagbukas nila, napunta sila sa apartment ni Hinata. Turns out, isa pala itong skill ni JYN.
Ginawa raw ito ng goddess dahil bago sila ma-summon, yun ang wish ni JYN na may hatid muna si Hinata pauwi. Natutuwa si Hinata kasi useful daw yung skill ni JYN, libre kuryente at tubig. Masaya si JYN kasi hindi na raw sila mag-aalala sa pagkain at tirahan. Pero pinaalala ni Hinata na may problema pa rin sila sa pagkain kasi wala nang laman ang ref niya. Nagpalit si Hinata ng damit galing sa kapatid niya at pumunta silang magkasama sa pinakamalapit na nayon. Nagpanggap si Hinata bilang anak ng mayamang pamilya at si JYN naman ang kanyang attendant. Habang naglalakad, napansin ni JYN ang makapal na usok mula sa nayon. Nagkakagulo pala, tumatakbo ang mga villager dahil inaatake sila ng mga tulisan. At syempre, ang unang naisip ni JYN, Hinata na naman siguro to. Kasi isa sa mga passive skills ni Hinata, ang effortless paglikha ng gulo. Sa loob ng nayon, nadapa si Hinata at may isang bandido ang lumapit sa kanya. Inosente siyang nagsorry, parang wala lang, pero ayun, bigla namang na-inlove sa kanya yung bandido. Oh Lord, eto na naman tayo. Walang bago, walang nagbago. Yung bandido, biglang lumuhad pa. Pakakasalan kita. Titigil na ako sa pangho-hold up para lang sayo. At bago pa makasagot si Hinata, may isa pang bandido ang lumapit at ayon, na-inlove rin agad sa kanya. Stop it. Get some help. Napagtanto ni Hinata na baka ito ay isa sa mga passive skills niya, yung nagiging dahilan kung bakit lahat ng tao ay nababaliw sa ganda niya. Nagsimula tuloy mag-away ang mga bandido dahil kay Hinata, dumating si JYN at nadatnan niya si Hinata na umiiyak. Nagmamakaawa sa mga bandido na tumigil sa pag-aaway. Pero grabe, sobrang ganda talaga ni Hinata kasi kahit wala siyang ginagawa, sapat na yung presensya niya para magpatayan sa isa't isa yung mga bandido. Pagkatapos ng gulo, sinamba na siya ng mga taga-nayon na parang bayani dahil tinalo daw niya ang mga bandido. Ginawa pa siyang parang celebrity at binigyan ng parade sa kanyang karangalan. At si JYN? Ayan na naman tayo. Naisip ni Hinata na magiging abala to kung ganito ang mangyayari tuwing lalabas sila. Kaya sabi niya, dapat sigurong itago na lang niya ang mukha niya. Hindi makatiis si JYN sa sobrang kakatean ni Hinata pero itinago niya ang nararamdaman niya. Nagtaka tuloy si Hinata kung bakit hindi tinatablan si JYN ng charm niya. Kalma lang si JYN at sagot niya, kasi alam kong lalaki ka talaga. Ay, ibig kong sabihin, gay ka pala. Tiningnan ni Hinata ang stats ni JYN at napansin niyang masyado itong mataas ang intelligence, kaya siguro hindi siya natitinag sa charm niya. Biglang nagbabala ang mga bandido, sila lang daw ang scouts at paparating na ang tunay na puwersa nila. Na-realize ni JYN na malapit lang ang base ng mga bandido. Tinawag niya si Hinata at agad namang nagsabi ng totoo ang mga bandido kung saan ito matatagpuan. Kinagabihan, pumunta silang dalawa sa hideout ng mga bandido. Sinuri ni JYN ang kalaban, mas mahina sila kumpara sa kanya. Kaya sabi niya, Hinata, doon ka na lang sa bahay. Magluto ka. Ako na bahala rito. Pero syempre, tumanggi si Hinata. Ayaw niyang hayaan si JYN na harapin ang panganib mag-isa. Naalala tuloy ni JYN kung gaano kabait at ka-selfless si Hinata, kahit hindi kailangan, lagi siyang handang tumulong. Lumaki si JYN na sanay sa pagiging independent at mature. Hindi tulad ni Jinguji, na laging sumusunod lang sa utos, si Hinata ay laging gumagawa ng paraan para sa iba kapag kinakailangan. At sa isang iglap, napaisip si JYN, gusto ko na yatang pakasalan si Hinata. Agad siyang natauhan. Wait, ano to? Anong nangyayari sa akin? Ayaw na niyang tumingin kay Hinata kasi unti-unti na siyang nahuhulog. Kaya gumawa siya ng plano, gagamitin daw niya si Hinata bilang pain para mahuli ang mga bandido. At ayun na nga, nagsimulang magtipon ng mga bandido sa harap nila. Napansin ng mga bandido kung gaano kaganda si Hinata kaya sinubukan nilang hulihin siya at dalhin sa basement. Pero boy, mali sila ng binangga kasi biglang umatake si JYN at pinatumban niya sila isa-isa, parang wala lang. Di nagtagal, dumating ang mga taga-nayon para tumulong lumaban sa mga bandido. Pero hinarang sila ni Jinguhai, ayaw niyang mapalapit sila kay Hinata. Naiinis si Hinata at sinermonan si JYN dahil parang ang weird ng ugali niya sa mga villagers. Bigla siyang humirit, gusto niyang aminin ni JYN na may gusto rin siya sa kanya. Pilit itong deny ni JYN, pero, boom, lumitaw ang status effect na charmed. Pilit niyang ipinaliwanag na hindi siya natatablan ng mga blonde na dati raw lalaki. Pero wala na, unti-unti siyang nadadala sa charm ni Hinata. Napuri pa niya si Hinata. Sinabing ang ganda ng buhok nito, kumikislap daw parang araw na nagpapaliwanag sa mukha niya. Medyo cringe, kaya sinampal siya ni Hinata. Pero doon niya na-realize kung gaano kalakas ang passive skill niya. Sabi ni JYN, cured na ako.
Pero inamin din niya na ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kabaliwan. Natatakot siyang makasmash ng homie kaya sabi niya kailangan nilang gumawa ng countermeasure. Pero wala na, deadma si Hinata, mas interesado pa siya sa treasure na nakuha nila sa mga bandido. Nag-alok pa ang isang villager na kunin nila lahat ng treasure bilang bayad pero sabi ni Hinata, ayoko niyan, bagong damit lang gusto ko. Habang naglalakad sila, napansin ni Hinata ang apoy sa gubat. Si JYN naman, lutang pa rin at nag-iisip kung gaano nakakahiya na na-charm siya ni Hinata. Later, iniisip niya kung anong gagawin sa balat ng oso na napatay niya. Pinuri siya ng mga bata pero biglang may random na lalaki na nagsabing yung oso raw ay guardian deity ng gubat. Nagulat si JYN at ginaisang agad si Hinata pero nadatnan niya itong nag-aayos na parang bagong ligaw pa. Walang kaalam-alam sa nangyayari. Kinuwento ni JYN na tinanong niya ang mga taga-nayon tungkol sa Demon Lord pero wala silang alam. Kaya naisip niyang kailangan na nilang umalis at pumunta sa mas malaking bayan para maghanap ng impormasyon. Nabanggit ni Hinata ang sunog sa gubat pero nalaman nilang napawi na ito dahil sa ulan. Paglabas nila, narinig nila ang mga elf na galit sa mga taga-nayon, sinisisi sila sa sunog at sa pagkamatay ng guardian deity ng gubat. Nagbabanta silang wawasakin ng buong nayon kung hindi nila ibibigay ang mga may sala. Agad bumalik sina JYN at Hinata sa loob bago pa sila makita ng mga elf. Pagkatapos, gumawa sila ng plano at hinarap ang mga ito. Sabi ni JYN, wala raw siyang choice kundi sunugin ang gubat at ganon din sa guardian deity. Kill or be killed daw ang nangyari. Sinabihan siya ni Hinata na huwag nang magmayabang at humingi na lang ng tawad pero tumanggi siya. Habang nagtatalo sila, napansin ni Lu, isa sa mga elf, kung gaano kaibang ganda ni Hinata. Pero sabi ni Lu, mas maganda raw siya kaysa kay Hinata. Ang mga elf kasi, sumasamba sa diyosa ng pag-ibig at kagandahan at yung mahahaba nilang tenga, simbolo raw ng debosyon nila. Pero sagot ni JYN, malamig pa sa yelo, lahat ng sumusunod sa Diyos ang yan. Puro payaso. SFX, laughs in disbelief, nagalit si Lo at pinilit silang umamin sa kasalanan nila at magmakaawa ng kapatawaran. Si Hinata naman, sobrang beta na na-excite pa sa ideya na mapapatawad sila basta lumuhad lang. Pero pinigilan siya ni JYN. Humarap siya kay Lo at buong tapang na sinabi, hindi ko kailanman kikilalanin ang kagandahan mo, kasi wala pa akong nakikitang babae na kasing ganda ni Hinata. Oof, smooth move. Nauwi tuloy sa beauty showdown sina Lo at Hinata kung sino raw ang mas maganda. Pinapili ni Lo ang mga taga-nayon at lahat unanimous kay Hinata. Medyo naawa si Hinata kaya pinuri pa rin niya si Lo pero pinigilan siya ni JYN. Sinabi pa niya, palitan mo na lang kaya yung diyosa mo kasi halatang hindi ka niya blessed. Napuno na si Lo, galit na galit dahil puro bastos daw ang sinasabi ni JYN tungkol sa diyosa nila. Akala niya, mga kulto sina JYN at Hinata na sinadya pang sunugin ang gubat at patayin ang guardian deity nila. Kaya nagdeklara siya, tatapusin na raw niya ang kasamaan nila. Hinugot ni Lu ang pana niya at pinakawalan ng isang magical arrow. Pero magaling si JYN at Hinata, nakaiwas silang pareho. Agad silang tumakbo papasok sa gubat at nagtago sa likod ng puno. Habang hinahanap sila ng mga elf, pumulot si JYN ng bato at binato ito diretso sa buhok ni Lu at sa isang iglap, swish, naputol ang mahaba niyang buhok. Naupo si Lu sa lupa at napaiyak kasi para sa mga elf, ang buhok nila ang simbolo ng pagkakakilanlan. Tahimik na lumabas ng gubat sina JYN at Hinata habang inaalo ng ibang elf si Lu. Kinagabihan, nagrereklamo si Hinata, pagod na raw siyang maglakad. Pero si JYN, still logical as ever, sinabing di sila makakarating sa susunod na bayan kung di sila maglalakad pa ng 3 araw. Sa huli, napagod din siya at nagpa siya na lang magpahinga at kumain ng hapunan. Inimbitahan siya ni Hinata na kumain sa ilalim ng bituin. Pinuri pa ni Hinata ang sarap ng karne ni JYN, wait, what? Pero bigla niyang na-realize, yun pala yung karne ng guardian deity. Medyo tulala si JYN, pero si Hinata, chill lang at nagsabing dapat daw nilang subukan ng iba't ibang bagay sa bagong mundong ito. Napansin ni JYN na medyo lasing si Hinata at nagsasabi na siya ng mga kung ano-anong kalokohan. Dinidinay naman ni Hinata, imposibleng malasing ako sa isang can ng beer. Pero na-realize ni JYN na dahil bago ang katawan niya sa mundong to, baka di pa nito kayang mag-hold ng alak. Lasing na lasing si Hinata kaya bigla siyang tumakbo papasok sa gubat, sumisigaw ng freedom. Habang umiikot-ikot sa dilim, napilitan tuloy si JYN na habulin siya at doon nagsimula na naman ang panibagong gulo. Napansin ni JYN na nagbago si Hinata mula nang lumipat ang kanyang kasama sa itaas. Naputol ang iniisip niya nang marinig niyang tinatawag siya ni Hinata.
Lumalabas na nahuli si Hinata ng isang halimaw na halaman at walang magawa si JYN para tulungan siya. Oo, na-charma talaga ang ating bida ng sarili niyang kasama. Hinayla rin ng halimaw ang mga binti ni JYN. Tinanong niya si Hinata kung may masasabi ba ito na makakapagpagulat sa kanya. Sa hindi malinaw na dahilan, sumigaw si Hinata na ayaw niya ng bell peppers. Sa isa pang hindi inaasahang dahilan, nagulat si JYN dahil para sa kanya, ang isang adult ay dapat gusto ng bell peppers. Agad niyang tinalo ang halimaw at nag-level up si Hinata. Ngunit kahit nag-level up siya, naiinis pa rin siya dahil mababa pa rin ang kanyang level kumpara kay JYN. Habang papunta sila sa susunod na bayan, hindi masaya si Hinata. Nag-level up nga siya, pero hindi nagbago ang kanyang mga stats, maliban sa isa. Tumaas ang kanyang luck, nakalimutan ni Hinata ang lahat nang makita niya ang malaking, masigla, at maingay na bayan sa unahan. Mahilig si Hinata sa mga lugar na ganoon. Pero nawala ang sigla niya nang biglang takpan ni JYN ng paper bag ang ulo niya. Gusto ni JYN na maiwasan ang posibilidad ng mga lalaking main love sa kapwa lalaki. Pumunta si JYN sa isang merchant para ibenta ang balat ng guardian deity habang nagmumukmak si Hinata sa isang sulok. Pagkatapos ng ilang sandali, bumisita sila sa isang weapon shop. Ipinilit ni Hinata na bumili sila ng malaking espada dahil nami-miss niya ang kanyang maliit na dagger. Kailangan daw nila ito para labanan ng mga halimaw. Nag-aatubili si JYN na pagbigyan siya, pero sa huli ay pumayag din. Pumunta sila sa isa pang tindahan kung saan humingi si JYN ng whetstone at kutsilyo. Sinubukan ni Hinata magpakyot para mapilit si JYN na bilhan siya ng espada, pero sinuntok siya nito. Napansin ng merchant ang paper bag sa ulo ni Hinata at nagtanong kung naglalakbay ba silang palihim. Inalok niya sila ng isang hair ornament na may mahika upang maiwasan ng hindi kanais-nais na atensyon. Naging interesado si JYN, pero agad silang umalis nang marinig kung gaano ito kamahal. Iminungkahi ni Hinata na gamitin na lang niya ang kanyang charm para makipag-ayos ng presyo. Inalis niya ang paper bag at bumalik sa shop. Nang makita siya ng merchant, agad itong naakit at inalok kay Hinata ang buong tindahan. Sinubukang pigilan ni JYN, pero huli na dahil nakita na ng lahat ng tagabayan ang mukha ni Hinata at nahulog silang lahat sa kanya. Ginamit ni JYN ang kanyang skill at agad na ibinalik si Hinata sa bahay. Pagkatapos, nagpasya siyang bilhin na rin ng hair ornament upang makalabas si Hinata nang hindi nagdudulot ng kaguluhan. Pagbalik ni JYN sa bahay ni Hinata, nalaman niyang may isa na namang ideya ito. Ayon kay Hinata, maaari raw silang umiwas sa problema kung si JYN na lang ang maglakbay habang siya ay nananatili sa bahay. Kapag kailangan siya, gagamitin na lang nila ang kakayahan ni JYN na tumawag ng pinto. Pero alam ni JYN kung ano talaga ang nangyayari. Naiintindihan niyang tamad lang si Hinata at ayaw maglakad. Sinimulan ni JYN ipaliwanag ang mga maaaring maging problema sa plano nito. Sabi niya, ito ay kanyang skill, kung sakaling mamatay siya, paano makakabalik si Hinata sa totoong mundo. Ibinigay ni JYN kay Hinata ang hair ornament at bumalik sila sa bayan. Sa pagkakataong ito, nakahinga sila ng maluwag dahil wala nang tumitingin kay Hinata. Mukha na siyang ordinaryo. Malaya silang naglakad sa paligid ng walang istorbo, pero napansin ni JYN na may mga sumusunod sa kanila. Ilang sandali pa, hinarap sila ng dalawang dating tulisan na galit dahil daw sa paglalandi nila sa gitna ng araw. Ipinahayag ng isa sa mga tulisan ang pagmamahal niya kay Hinata. Na-realize ni JYN na kahit anong mangyari, maakit pa rin ang mga tao kapag nalaman nila kung sino talaga si Hinata. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakabalabal at madali niyang natalo ang mga tulisan. Tinanong niya sina JYN at Hinata kung mga bayani rin ba sila. Ipinakilala niya ang sarili bilang Schwartz at sinabi niyang galing din siya sa parehong mundo ni na JYN at Hinata. Ikinwento niya na isa siyang bayani at nakatanggap siya ng legendary sword mula sa isang diyosa. Ngunit hindi siya pinansin ni na JYN at Hinata at nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Hinabol sila ni Schwartz kaya napilitan silang pakinggan ito. Nagpakilala sila gamit ang mga pekeng pangalan. Habang nag-uusap sila, agad na naakit si Schwartz kay Hinata. Inakala niyang si JYN ay ama ni Hinata na naghahanap ng karapat-dapat na manliligaw para sa anak niya. Nagpasya si Schwartz na may isa lang siyang dapat gawin. Patunayan na malakas siya upang mapang-asawa si Hinata. Hinamon niya si JYN sa laban. Inatake niya gamit ang kanyang legendary sword at agad niyakap ni JYN si Hinata para protektahan ito. Tumama ang atake sa isang bahay at nahati ito sa dalawa. Nagbanta si Schwartz at kunwari ay may mas malalakas pa siyang atake, ngunit sa katotohanan, hindi pa niya kailanman ginamit ang espada at nanginginig siya sa kaba. Samantala, gusto ni JYN makita kung gaano siya kaseryoso, kaya naghanda silang dalawa para sa matinding laban.
Biglang dumating si Lucius mula sa Vigilante Corps at inaresto si Schwartz dahil sa pinsalang ginawa niya sa bahay. Sinubukan ni Schwartz tumakas pero hinabol siya ni JYN at nilagyan ng posos. Habang aalis na sana sila, hiniling ni Lucius na sumama sila ng kusa sa istasyon bilang mga saksi. Pagdating sa istasyon, sinabi ni Lucius na walang katotohanan ang mga chismis tungkol sa mga bayani na tinatawag ng mga Diyosa para talunin ang Demon Lord. Ipinakita ni Schwartz ang marka ng Diyosa upang patunayan na isa siyang tunay na bayani. Lahat ay nagulat, pati si Lucius na agad lamang nagdagdag ng isa pang kaso laban sa kanya, panlilinlang. Ngunit dumating ang pinuno ng lupaing iyon at inutusan si Lucius na palayain si Schwartz. Hiningi ng pinuno kay Schwartz na patunayan ang pagiging bayani niya sa pamamagitan ng paglahok sa isang misyon. Sina JYN, Hanota, at Schwartz ay inatas ang resolbahin ang mga sunod-sunod na pagnanakaw sa kalapit na bayan. Ipinaliwanag ni Lucius na kung makatulong sila sa paglutas ng kaso, mabubura ang lahat ng paratang laban sa kanila. Napag-alaman nilang ang salarin ay isang buhay na baluting nakawan ng mga tao. Minsan na silang nagpadala ng pangsupil na grupo, ngunit sa huli, pati ang grupong iyon ay ninakawan din. Habang naglalakad sila papunta sa lugar, biglang lumitaw sa kanilang harapan ng isang mandirigmang nakabaluti. Agad na naghanda si Schwartz upang umatake, ngunit pinigilan siya ni JYN dahil maaari niyang sirain ang buong gubat kapag ginamit niya ang kanyang espada. Nagpa siya si Schwartz na lumaban nang hindi hinuhugot ang kanyang espada. Naitatapat niya ang bilis ng mandirigmang nakabaluti, ngunit hindi niya naiwasan ang isang atake. Sa loob lamang ng ilang segundo, inalis ng mandirigmang nakabaluti ang lahat ng suot ni Schwartz, kasama ang espada. Nilamon nito ang lahat ng gamit. Pagkatapos, tumingin ang mandirigmang nakabaluti kay Hanota at sinabi nitong gusto niya ang suot niyang tiara. Sinigawan siya ni Lucius na tumakbo at muntik nang ibigay ni Hanota ang tiara, ngunit pinigilan siya ni JYN. Akala ni Hanota ay dahil ayaw ni JYN na mawalan siya ng kalayaang makalabas sa bayan, ngunit ang totoo, ipinaliwanag ni JYN na ang halaga ng tiara ay katumbas ng 3 taong sahod ng isang kawani ng gobyerno. Tinamaan ni Lucius ng kanyang espada ang mandirigmang nakabaluti, ngunit hindi ito nasaktan. Sa halip, siya ang inalisan ng mga damit. Ipinakilala ng mandirigmang nakabaluti ang sarili bilang Viz, isa sa mga pangunahing opisyal ng hukbo ng Demon Lord. Binigyan ni Hanota ng bagong damit si Lucius. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Lucius ang bago niyang plano, siya ang magiging Pain habang aatake naman sina JYN at Hanota kay Viz. Pinigilan siya ni Hanota dahil sigurado siyang mauuwi lang iyon sa pagkawala ng mga damit ni Lucius. Paglingon niya kay JYN, inabot nito ang kanyang coat kay Hanota. Hindi napigilan ni JYN ang mapatingin sa kanya habang suot ang coat niya. Sa sandaling iyon, lumitaw sa status ni JYN na muli siyang na-charm ni Hanota. Pinagtawanan siya ng lahat dahil inakala nilang iyon ang kanyang fetish. Nainis si Viz dahil hindi siya pinapansin, kaya nagpakawala ito ng atake. Pinawi iyon ni JYN gamit lamang ang isang kamay. Pinagalitan niya si Hanota dahil iniisip nitong may in love siya o magkakagusto sa kanya dahil lang suot niya ang kanyang jacket. Binalaan siya ni Hanota na nakalapit na si Viz at muling susugod, ngunit madali lang nailagan ni JYN ang lahat ng atake nito. Medyo na-distract si JYN kaya nataman siya ni Viz pero hindi siya naapektuhan ng atake. Naisip ni Viz na kung hindi tumatalab ang direktang tama ng kanyang palakol. Kailangan niyang sumipsip ng mahika at gamitin ang mga booster ng kanyang baluti. Nagningning ang armor ni Viz habang pinaghahandaan niya ang susunod na atake. Ngunit bago pa siya makagalaw, sinampal ni JYN ang mukha niya at agad siyang napatumba. Sumabog ang armor ni Viz pero hindi iyon napansin ni na JYN at Hanota dahil abala pa rin sila sa pag-uusap. Bigla silang napatigil nang makita nilang may lumabas na katawan mula sa armor at ang hindi nila inaasahan, babae pala si Viz. Pagbalik nila sa bayan, dinala nila si Viz sa basement upang tanungin tungkol sa kinaroroonan ng Demon Lord. Ngunit nanatiling tahimik si Viz at walang sinasabi. Kinabukasan, sinubukan ni Schwartz na gisingin si Hanota para sabay silang mag-almusal, pero si JYN lang ang nadatnan niya sa silid. Napansin ni Schwartz ang isang pinto sa loob ng kwarto at pinindot niya ang doorbell. Sumagot si Hanota mula sa loob, sinabing pumasok na siya. Laking gulat ni Schwartz nang makita na may bahay sa loob ng pinto. Ipinaliwanag ni Hanota na iyon ang bahay niya. Napansin ni Schwartz na maraming bagay sa loob ng bahay ang parang pag-aari ng isang lalaki. Doon niya nalaman na si Hanota ay isang 32 taong gulang na lalaki at ang kanyang partner ay na-teleport sa ibang lugar pagdating nila sa mundong ito. Lumapit sina JYN at Hanota sa pinuno ng bayan upang magpasalamat sa pagpapatuloy sa kanila, ngunit doon nila nalaman na nakatakas si Viz. Inisip ni Lucius na may kasabwat si Viz na tumulong sa pagtakas.
Nabanggit ni JYN na kahit nakarating na sila sa mas malaking bayan, wala pa rin silang natutunan tungkol sa Demon Lord. Samantala, tinuturuan ni Hinata si Schwartz kung paano tingnan ang kanyang mga stats. Nang buksan nila, lumabas na marami siyang kakayahan kahit isa lamang siyang karaniwang mandirigma. Itinago ni Schwartz ang kanyang tunay na pangalan pero malinaw na napakalakas ng potensyal niya. Bigla silang napatigil nang bumukas ang langit at lumitaw ang liwanag na kulay lila. Hindi sinasadyang nagamit ni Schwartz ang isa sa kanyang mga skill, ang pagtawag sa Goddess of Night, isa sa 12 Diyosa. Tinanong ng Diyosa si Schwartz kung bakit siya ipinatawag. Agad niyang inamin na aksidente lamang iyon. Lumuhod sina Lucius at ang mga gwardya, humihingi ng tawad kay Schwartz dahil hindi nila agad pinaniwala ang isa siyang tunay na bayani. Lumapit ang Goddess of Night kay Hinata at agad niyang napansin na si Hinata ay ang bayani na pinili ng Goddess of Love. Naisip niya na nilalabag ng Goddess of Love ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagtawag ng dalawang tao sa halip na isa. Nagtaka si Schwartz kung paano nauwi sa pagkaka-reincarnate ng sabay sina JYN at Hinata. Ipinaliwanag ng Diyosa na ibinigay kay Schwartz ang kanyang banal na espada. Akala ni Schwartz noon, iyon na ang pinakamalakas na espada sa buong mundo na kayang hiwain ng kahit ano. Ipinaliwanag ng Diyosa na tungkulin ng mga Diyosa na ibigay sa kanilang mga bayani ang sandata at kakayahang pinakanais nila. Natuwa si Hinata nang marinig iyon, umaasang makakakuha rin siya ng ultimate weapon mula sa kanyang Diyosa. Naunawaan ni JYN na ang dahilan kung bakit silang dalawa ang sabay na ipinatawag ng Diyosa ay dahil si JYN mismo ang itinuturing na pinakamalakas na sandata ni Hinata. Tumanggi si Hinata na aminin iyon at ipinilit na hindi si JYN ang pinakamalakas sa lahat. Umalis ang Goddess of Night at nagpasalamat naman si Schwartz sa kanya. Pagkaalis ng Diyosa, may isang taga-nayon na lumapit at nagtanong kung gusto nilang manirahan sa kanilang nayon, kapalit ng walang katapusang supply ng pagkain at pera. Masayang pumayag agad si Schwartz. Bagaman natukso si Hinata sa alok ng mga taga-nayon, tumanggi si JYN. Nagtaka si Hinata kung bakit niya tinanggihan ang ganoong kagandang alok. Ipinaliwanag ni JYN na hindi ligtas para kay Hinata na manatili sa iisang lugar dahil maaaring malaman ng mga kalaban ang kanilang kinaroroonan. Hindi kumbinsido si Hinata at sinabing hindi iyon sapat na dahilan. Sinabi ni JYN na gusto rin niyang maranasan ang kalayaan sa paglalakbay at masiyahan sa kanilang paglalakbay, katulad ng mungkahi ni Hinata noon. Sa wakas, napapayag si Hinata, kaya umalis na silang dalawa. Kinabukasan, binigyan sila ng mga taga-nayon ng mapa at nagpaalam ng maayos. Nalaman nilang aabutin sila ng 2 linggo bago makarating sa kabisera ng kaharian. Habang tumatakbo sila, napansin nila ang isang carwaheng tumatakbo sa tabi nila at sa loob nito ay nakakulong si Loo. Nagkatinginan sila at nagkunwaring walang nakita, hindi raw sila tsismoso. Pagsapit ng gabi, napanaginipan ni Hinata ang isang alaala noong bata pa siya, nadapa siya sa gubat at tinulungan siya ni JYN. Pumasok si JYN sa kwarto ni Hinata at nadatnan siyang nakatingin sa kanilang graduation album noong elementarya. Ipinakita ni Hinata kay JYN na noong bata pa siya, pinangarap niyang maging cellophane tape pagdating niya ng edad na 18. Sinabi ni JYN na sana naging cellophane tape na lang talaga siya imbes na maging babae. Nag-away silang dalawa dahil patuloy na tinutukso ni JYN si Hinata tungkol sa cellophane tape dream niya. Sinubukan ni Hinata tingnan kung ano ang nakasulat na pangarap ni JYN sa kanyang graduation album, pero mabilis itong sinulatan ni JYN para hindi mabasa. Nagpatuloy sila sa paglalakbay habang nagtatampo si Hinata at hindi pinapansin si JYN. Pinagalitan siya ni JYN dahil parang bata raw ang ugali niya, pero gusto lang ni Hinata na pag-isipan niya ang ginawa niya. Habang naglalakad, sinubukan ni Hinata alalahanin kung ano nga ba ang isinulat ni JYN na pangarap niya noon. Bigla silang pinahinto ng isang nagal aloko ng pusit. Inabutan sila ng tindero ng pusit ng inihaw na pusit matapos niyang marinig na nag-aaway sila. Kakain na sana si Hinata nang mapansin ng tindero ang kanyang kagandahan. Abala si JYN sa pagpapaliwanag kay Hinata na pareho naman silang may mali, kaya hindi niya namalayang nawala na si Hinata kasama ang tindero ng pusit. Hindi niya inisip na may masama nangyari, akala niya biro lang ni Hinata iyon bilang ganti sa ginuhit niyang yearbook niya noong elementarya. Habang naglalakad, napansin ni JYN ang carwaheng nakita nila kanina kung saan nakakulong si Lo. Sinubukan niyang silipin, pero hindi sinasadyang nasira niya ito. Hinarap niya ang may-ari ng karwahe, si Shen, at humingi ng paumanhin sa pagkasira dahil hindi raw niya napigilan ang kanyang lakas. Tinanong niya si Shen kung may babaeng elf sa karwahe kanina. Tumango si Shen at tinanong kung siya ba ay hinahanap niya. Ipinaliwanag ni JYN na si Hinata ang tunay na hinahanap niya. Binalaan siya ni Shen na kung maganda ang babaeng iyon, malamang ay ibebenta ito bilang alay.
Ayon kay Shen, may pista ang bayan kung saan naghahandog sila ng mga magagandang babae bilang sakripisyo sa kanilang Diyos. Samantala, nadakip si Hinata kasama si Lo. Sinabi ni Lo na sa wakas ay natagpuan na niya si Hinata matapos ang matagal na paghahanap at ngayong magkasama na sila, babawi siya. Ipinaalala niya kay Hinata na ang dahilan kung bakit siya pinili ng mga tagabayan ay dahil na charme niya ang mga ito. Sa isip ni Lo, mas maganda pa rin siya at mas gusto siya ng mga nanghuli sa kanila. Ngunit naputol ang pagyayabang ni Lo nang isa sa kanilang mga bantay ay biglang nag-propose kay Hinata, sinasabing handa niyang talikuran ang kanyang nayon para sa kanya. Dahil sa galit, napalaya ni Lo ang sarili. Hinamon niya si Hinata sa isang paligsahan ng kagandahan, ngunit muli siyang natalo. Habang nangyayari yon, dinala si JYN sa isang lugar sa pangingisda. Ikinwento sa kanya ng mga tagabayan na matagal na silang naghihirap dahil kakaunti ang huli nila, pero biglang dumami ang isda nang lumitaw ang isang dambuhalang pusit. Kapalit niyon, humihingi ang Diyos ng buhay na sakripisyo, isang maganda ngunit matapang na babae. Nagpasya si JYN na talunin ng Diyos, pero may kapalit yon kung gagawin niya. Babalik na naman sa tagutom ang bayan. Ipinahayag ni Shen na sina Lo at Hinata ay parehong dinakip dahil ang sino mang taga-nayon na makapaghahandog ng pinakamagandang babae ay gagawing bagong pinuno ng nayon. Nagtaka si JYN kung bakit patuloy siyang sinusundan ni Shen gayong wala naman siyang perang maibabayad dito. Sinabi ni Shen na nakukonsensya siya dahil hinayaan niyang makuha si Lo bilang sakripisyo. Dinala siya ni Shen sa isang lumang bodega na pinaghihinalaang kinaroroonan ni Hinata. Binuksan nila ang pinto, ngunit si Lo lamang ang kanilang nadatnan. Iniligtas nila ito at dinala pa uwi upang makakain. Doon, tinanong ni JYN si Lo kung saan naroroon si Hinata. Binalaan ni Lo si Jinguji na hindi na raw makikita ni Hinata ang pagsikat ng araw kinabukasan. Nagalit si Jinguji at agad niyang hinanap kung saan naroon si Hinata. Nag-alok si Lo ng isang pansamantalang kasunduan, tutulungan daw niya si Jinguji basta't tutulungan din siya nito. Ipinaliwanag ni Lo na sinasamba ng mga tao sa nayon ang dambuhalang pusit bilang kanilang Diyos. Kung papatayin ni Jinguji ang Diyos na iyon sa harap ng mga tao, masisira ang pista at magugulo ang buong nayon. Sumang-ayon si Shen na magandang ideya ang guluhin ang pista, pero sinabi niyang imposibleng talunin ang dambuhalang pusit habang nasa ilalim ito ng tubig. Hindi pinansin ni Jinguji ang mga alalahanin nila. Buo ang kanyang loob na hanapin ang tamang pagkakataon para mapabagsak ang pusit. Hiningi niya ang tulong ni Lo at pananggakwan siyang paninindigan ng kanilang kasunduan. Napahanga si Lo sa pagiging determinado ni Jinguji at pumayag siyang tumulong sa pagpatay sa Diyos Pusit. Pumunta sila ni Lo sa dagat. Tinali ni Jinguji ang katawan ni Lo kasama ng mga pampulutang. Ipinaliwanag niyang gagamitin nila si Lo bilang pain upang mahuli ang pusit. Walang pasubaling itinapon ni Jinguji si Lo sa dagat para simulan ang plano. Nangako si Lo sa sarili na hindi na siya muling magtitiwala sa tao. 3 oras ang lumipas, nakalutang pa rin si Lo sa dagat bilang pain, ngunit wala pa rin silang nahuhuli. May isang batang lumapit at tinawanan sila dahil nangingisda raw sila ng pusit sa tanghaling tapat. Ipinaliwanag ng bata na nocturnal ang mga pusit, lumalabas lamang tuwing gabi. Pagsapit ng dilim, biglang pinalibutan si Lo ng mga galame ng dambuhalang pusit. Napansin ni na Jinguji at Shen na nilamon si Lo ng halimaw. Sa halip na kabahan, nagalak si Jinguji dahil nangangahulugang kumagat na ang pain. Samantala, nakakulong si Hinata sa isang hawla at pinipilit na lang niyang hanggan ang paglubog ng araw. Lumitaw ang mga alagad ng pusit at natarante siya ng mapagtantong oras na ng sakripisyo. Pinakalma niya ang sarili, sinasabing pusit lang naman ang kalaban, kailangan lang niyang lumaban ng seryoso para may tsansang manalo. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi niya ito kayang talunin dahil sa laki nito. Naalala niya ang huling pagtatalo nila ni Jinguji at nagsisi siya kung bakit niya ito binalewala. Naaalala rin niya noong mga bata pa sila nung nakiusap siya kay Jinguji na tulungan siya sa pag-aaral, pero nauwi iyon sa tampuhan kaya hindi siya kinausap ng 1 linggo. Napagtanto ni Hinata na kung hindi siya sasaluhin ni Jinguji ngayon, kailangan niyang kumilos mag-isa. Naisip niyang gamitin ang kanyang kakayahang mangakit para lituhin ang mga lalaki at gamitin ang pagkakataon upang makatakas. Pinilit niyang alisin ang kanyang tiara sa pamamagitan ng pag-iling ng todo. Sa proseso, nakawala siya sa hawla, pero natanggal din ang kanyang tiara. Nang makita ng mga lalaki ang kanyang mga mata, tinawag nila siyang isang diyosa. Hinayla si Jinguji pababa ng dambuhalang pusit dahil sa laki nito. Nararamdaman niyang unti-unti siyang nanghihina at nagtataka kung may ginawa ba siyang dahilan para mangyari iyon. Bigla niyang narinig ang ingay sa likuran, umaakyat si Hinata sa dambuhalang estatwa ng pusit habang ang mga babae sa nayon ay gustong ialay siya agad bilang sakripisyo.
Ibinintang nila kay Hinata na ginagamit niya ang kanyang ganda upang akitin at hipnotisin ang kanilang mga asawa. Samantala, halos lahat ng lalaki sa nayon ay sabay-sabay na nag-alok ng kasal kay Hinata. Ipinaalala ng mga taga-samba ng pusit sa mga mamamayan na si Hinata ay isang handog para sa kanilang Diyos. Gayunman, patuloy pa rin ang mga babae sa pagbibintang sa kanya dahil sa kanyang alindog. Napagpasyahan ni Hinata na hindi na siya susunod sa mga tradisyong ito. Labis siyang nadismaya sa kabastusan ng mga taga-nayon dahil ginagawa nilang sakripisyo ang mga bisita. Nang maramdaman ni Jinguji ang presensya ni Hinata, biglang bumalik ang kanyang lakas. Madali niyang hinayla ang dambuhalang pusit palabas ng dagat. Habang papalapit siya kay Hinata, sinabi nito na hindi na kaya ng kanyang mga braso. Nakiusap siya kay Jinguji na tulungan siyang mapigilan ng mga taga-nayon. Ginamit ni Jinguji ang buong lakas upang ihagis ang pusit papunta sa estatwa nito sa nayon. Tumama ang ulo ng pusit sa estatwa at tuluyang bumagsak ito. Lumuha ang mga taga-nayon habang pinagmamasdan ang pagkamatay ng kanilang sinasambang Diyos. Sa huling sandali, ginamit ng pusit ang kanyang mga galame upang dakmain si Hinata. Ipinwesto ni Hinata ang kanyang mga binti upang pigilan ito. Nasa loob pa rin ng bibig ng pusit si Lo, kaya hinawakan niya ang mga binti ni Hinata, tangkang hilahin ito pababa upang sabay silang lamunin. Sinabi ni Hinata na malapit nang matalo ang pusit. Ibinato ni Jinguji ang isang kutsilyo kay Lo. Nasalo ito ni Lo, iniligtas si Hinata, at ginamit ang kutsilyo upang hatiin sa pira-piraso ang dambuhalang pusit. Kinuha ni Lo ang isang sulo mula sa isa sa mga taga-nayon at sinunog ang katawan ng pusit pati na rin ang estatwa nito. Pagkatapos, masaya niyang kinain ng inihaw na pusit at inanyayahan ng mga taga-nayon na sabayan siya. Tinanggap ng mga taga-samba ng pusit ang pagkatalo at nagpasyang hindi na sila magpapatuloy sa pagsasakripisyo ng tao sa halimaw. Ibinoto si Lo bilang bagong pinuno ng nayon. Umangat ang antas ni Hinata at nakatanggap siya ng isa pang paper bag upang takpan ang kanyang mukha at maiwasan ang panibagong kaguluhan. Ipinilit ni Jinguji na kunin ni Hinata ang isang maliit na kuneho para gawing tanghalian dahil kailangan nilang mabuhay. Nalungkot si Hinata at humingi ng tawad sa patay na kuneho habang nakaupo sa isang sulok. Inihanda ni Jinguji ang karne at pinagluto ito habang si Shen ay nakisimpatya kay Hinata dahil iyon ang unang beses niyang nakapatay ng hayop para sa pagkain. Nagtanong si Hinata kung bakit pasama-sama si Shen sa kanilang paglalakbay. Sagot ni Shen, gusto raw niyang makisabay hanggang sa marating nila ang Royal Capital. Dahil winasak ni Jinguji ang kanyang karwahe at tumakas ang kanyang buwaya, ang tanging paraan na lang ni Shen para maglakbay ay ang maglakad. Napansin ni Hinata na hindi tumatalab ang kanyang charm kay Shen. Naisip niya kung tama bang iniwan nila si Lo. Pero ayon kay Jinguji, ang babaeng katulad ni Lo ay laging naghahanap ng pagkakataon para mag-higanti, kaya mas mabuti na hindi ito sumama sa kanila. Sinuri ng dalawa ang kanilang mga stats at naiinis si Hinata dahil tanging ang luck lang niya ang tumaas. Ipinaliwanag ni Jinguji na baka hindi talaga tumataas ang kanyang physical strength. Ikinwento pa niya na noong una nilang tinalo ang halimaw, siya lang ang nakakuha ng EXP, pero noong laban nila sa pusit, kahit si Lo ang tumapos dito, tumaas pa rin ang level ni Hinata. Pinaghihinalaan ni Jinguji na ang malapitang pakikisalamuha sa kalaban ng susi para makakuha ng karanasan, bagaman nalulungkot pa rin si Hinata sa ginawa nila sa kuneho, hindi niya mapigilan ang sarili sa pagkain dahil sobrang sarap ng ulam. Pagkatapos kumain, bumalik siya sa bahay, ngunit napansin niyang sinundan siya ni Jinguji. Sabi ni Jinguji, hindi niya pwedeng alisin ang tingin kay Hinata dahil baka makidnap na naman ito. Hindi raw siya pwedeng magpakampante dahil noong huli niyang gawin yon, napahamak si Hinata. Sa inis, itinulak ni Hinata palabas si Jinguji mula sa bahay. Habang nasa labas, kinausap ni Jinguji si Shen tungkol sa kanyang tunay na pakay. Tiningnan niya ang mga stats ni Shen at laking gulat niya nang malaman na ito ay isang high-level assassin, kakaiba para sa isang karaniwang mangangalakal. Sagot ni Shen, gusto lang daw niyang sumama sa kanilang paglalakbay. Ngunit naramdaman ni Jinguji ang killing intent sa paligid, kaya inisip niyang baka si Hinata ang tunay na target ni Shen. Naghandang umatake si Jinguji, pero sinabi ni Shen na kung gusto talaga niyang saktan sila, nilagyan na sana niya ng laso ng pagkain kanina pa. Biglang nakaramdam ng hilo si Jinguji, at doon niya nalaman na totoo nga, may nilagay si Shen sa kanilang pagkain. Sa huling lakas ni Jinguji, sinubukan niyang makipaglaban. Lumabas si Hinata sa bahay at nakita si Shen na nakahandusay. Binalaan siya ni Jinguji na huwag lalapit at sinabing laso ng ginamit sa kanila ni Shen. Pinayuhan niyang tumakbo si Hinata. Pero nag-aalala ito na baka hindi na nila muling magkita kung maghiwalay sila. Humingi ng tawad si Hinata dahil mahina ang kanyang katawan at puro problema lang ang nadadala niya.
Biglang sumabat si Shen, sinasabing hindi naman niya nakikitang cute si Hinata. Pinabulaanan niya rin na si Hinata ang target niya dahil hindi kailanman sumagi sa isip niyang ibenta siya bilang alipin. Nainis si Hinata sa mga sinabi ni Shen. Dahil lason pa rin si Jinguji na pagdesisyonan niyang gamitin ang charm niya. Ngunit nagalit si Shen at pinagtawanan siya, sinasabing sinusubukan lang niyang akitin ito gamit ang katawan niya. Sabi ni Shen, lalo lang siyang nainis sa ginawa ni Hinata. Doon na-realize ni Hinata na si Jinguji pala ang totoong target ni Shen, hindi siya. Bigla siyang tinamaan ni Shen at nawalan ng malay habang si Shen ay lumapit kay Jinguji upang hawakan ito, imasahe. Habang nagmamasahe si Shen, iniisip ni Jinguji na tino-torture lang siya nito. Ipinaliwanag ni Shen na galing sa pamilya nila ang kaalaman tungkol sa mga lihim na pressure points ng katawan. Hindi raw niya matiis na makita si Jinguji na sobrang pagod kaya gusto niya itong gamutin kahit medyo marahas ang paraan. Pagkatapos ng insidenteng yon, nagpatuloy sa paglalakbay ang tatlo. Mas naging relax na si Jinguji at idineklara niyang kapag nakaramdam sila ng kahit kaunting pagod, dapat silang magpahinga agad. Paglaon, nakarating sila sa Royal Capital. Ipinahayag ni Shen na hindi pa sila makakapasok dahil may kaguluhan at digmaan kamakailan. Nag-alok siyang tulungan silang makapasok kapalit ng pagiging tour guide nila. Matagumpay silang nakapasok sa loob ng lungsod at natagpuan nila ang templo ng Goddess of Love and Beauty. Ayon kay Jinguji, kung mahanap nila ang propesya ng kanilang diyosa, baka makakuha sila ng impormasyon tungkol sa Demon Lord. Isang priestess ang sumalubong sa kanila sa templo. Nabigla si Jinguji dahil sa desente at magalang nitong kilos, hindi gaya ng inaasahan niyang walang dignidad tulad ng mismong Diyos ang pinaglilingkuran nila. Pinuri ng priestess ang kagandahan ni Hinata at sinabing bagay na bagay siyang maging tagapagsilbi ng kanilang diyosa. Isinama ng priestess sina Hinata at Jinguji papasok sa loob ng templo upang magpalit ng kasuotan ng kanilang samahan. Ngunit laking gulat nila nang malaman nilang panloob lang o underwear ang opisyal na kasuotan ng mga taga-samba. Ipinaliwanag ng priestess na iyon daw ang opisyal na kasuotan at tanging mga nakasuot nito lang ang pinapayagang pumasok sa lugar ng pagsamba. Pinaalalahanan ni Jinguji si Hinata na ang layunin nila ay mangalap ng impormasyon tungkol sa Demon Lord kaya wala silang pagpipilian kundi sumunod. Nagpalit sila ng kasuotan, ngunit itinago ni Jinguji ang damit sa ilalim ng kanyang suit. Samantalang si Hinata ay nagsuot lamang ng underwear. Nagkaroon sila ng pagtatalo, iniisip ni Hinata na gusto lang siyang ipahiya ni Jinguji, ngunit ipinaliwanag nito sa priestess na ayaw lang niyang ipakita ang balat niya sa publiko. Pinayagan naman ng priestess si Jinguji na manatiling nakasuot ng suit. Ibinigay naman niya kay Hinata ang kanyang robe upang matakpan ang sarili. Nang pumasok sila sa lugar ng pagsamba, laking gulat nila nang makita na isa pala itong nighttime pool event. Labis na nadismaya si Jinguji dahil eksaktong ganun ang inaasahan niya sa templo ng Goddess of Love and Beauty. Inanyayahan ng priestess sina Hinata na pumasok sa pananampalataya, sabay pinilit si Hinata na alisin ang suot niyang robe. Ngunit nang makita ng priestess ang crest ng diyosa sa katawan ni Hinata, nagalit ang mga mananampalataya. Akala nila ay nilalapastangan ni Hinata ang kanilang relihiyon. Ipinaliwanag ng priestess na ang sinumang naglalagay ng simbolo ng kanilang diyosa sa katawan ay dapat paluin at ipadala sa prison island bilang parusa. Tinawag ng mga taga-samba si Hinata na kriminal pero agad siyang sinagip ni Jinguji. Tinaakpan niya ito ng kanyang coat upang hindi makita ng iba ang katawan niya. Ipinahayag ni Jinguji na hindi nila ginusto na magkaroon ng marka ng diyosa sa kanilang katawan. Ngunit wala silang magawa. Sinimulan niyang insultuhan ng templo at pati na rin ang diyosa nito. Dahil dito, inutusan ng priestess ang mga taga-samba na ihanda ang kanilang mga sandata. Agad nilang inatake si Jinguji, ngunit tinalo niya silang lahat sa isang iglap. Tinangka ng priestess na magbato ng mabigat na spell, ngunit nahawakan na siya ni Jinguji bago pa man niya ito matapos. Pagkatapos, ibinaba niya ito at sinabing hindi naman siya dumating para makipaglaban. Biglang lumitaw ang Murya, ang pinuno ng intelligence unit ng lungsod. Inanunsyo niya na sina Jinguji at Hinata ay mga bayani na tinawag ng diyosa at ipinagbawal niyang may sinumang manggulo sa kanila. Dinala ni Murya sina Jinguji at Hinata sa palasyo at ipinakita sa kanila ang mapa ng buong mundo. Ipinaliwanag niya na dahil nabiyayaan sila ng diyosa, itinuturing silang mga maharlika. Ayon kay Murya, ang Goddess of Love and Beauty ang lumikha sa pamilyang hari ng kaharian. Ang unang hari ay tumanggap ng kanyang biyaya at ang crest ng diyosa ay lumilitaw lamang sa mga taong nagmamana ng parehong basbas. Pagdating nila sa silid ng hari, malugod silang sinalubong ng hari ng kaharian. Ngunit naiilang si Hinata at gusto na agad umuwi. Wala silang nagawa kundi yumuko sa harap ng hari bilang paggalang.
Bumulong si Jinguji kay Hinata at sinenyasan itong alisin ang suot na tiara upang magamit ang kanyang charm laban sa hari. Inalis ni Hinata ang tiara, ngunit walang epekto ito sa hari o sa mga bantay. Napagtanto ng hari na hindi nila alam ang propesya ng Diyosa, kaya kinanta niya ito sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang ibig sabihin ng awit ay nagsasaad na ang Diyosa ay tumawag ng isang magandang babae sa lungsod bilang isang bayani at iniutos sa mga tao na pangalagaan ang mga bayani na may dalang crest ng Diyosa. Idineklara ng hari na sina Jinguji at Hinata ay mga bayani na ipinadala ng kanilang Diyosa at hinimok silang talunin ang Demon Lord bago pa man ang iba. Bilang suporta, ipinangako ng kaharian na susuportahan sila ng buong buo. Tinanong ni Jinguji kung anong uri ng tulong ang ibibigay ng kaharian. Sagot ng hari, lahat ng kayamanan sa loob ng treasury ay maaari nilang gamitin. Napagtanto ni Hinata na baka gumagana ang kanyang charm, kaya agad niyang tinanong si Jinguji kung inaamin niyang maganda siya. Kalma namang sumagot si Jinguji na magagamit nga ang mukha ni Hinata sa ilang sitwasyon, ngunit hindi ito ang tipo niya. Patuloy na nang ulit si Hinata para purihin siya ni Jinguji, ngunit biglang sumingit si Moria at ipinaalala na nagsimula na ang piging. Sa pagdiriwang, namula si Jinguji nang makita si Hinata sa suot niyang pang-banquets. Nagsimula siyang mag-imagine ng buhay nilang magkasama, ngunit agad siyang natauhan at nataranta. Sa gulat niya, ipinagbawal niya kay Hinata ang pagpasok sa piging, kaya sinamahan ni Moria si Hinata palabas ng bulwagan. Sinabi ni Moria na wala na silang magagawa dahil inutusan ni Jinguji ang mga kabalyero na huwag hayaang makalapit ang mga maharlika kay Hinata. Maya-maya, dinalhan ni Jinguji ng pagkain si Hinata sa labas. Humiling si Hinata ng alak, ngunit nag-alala si Jinguji, baka tumakbo na naman ito papunta sa kagubatan gaya ng dati. Biglang lumitaw si Shen at ikinainis ni Hinata nang makita nitong umiinom siya ng alak. Hinawakan ni Jinguji si Hinata at pinagalitan ito sa pagiging masyadong pabaya, kahit alam naman niyang palagi niya itong poprotektahan. Sinubukan ni Moria na pigilan si Jinguji, sinasabing hindi dapat siya magalit ng ganoon dahil nasa piging sila. Ngunit tumanggi si Jinguji, at sinabi niyang hindi na niya matiis ang asal ni Hinata nitong mga nakaraang araw. Napagod si Hinata sa walang katapusang sermon ni Jinguji, kaya tumakbo siya palayo papunta sa palasyo. Habang naglalakad, naisip ni Hinata na sobra ang kanyang naging reaksyon. Alam naman niyang si Jinguji ay nag-aalala lang para sa kanya. Habang nag-iisip, napansin ni Hinata kung gaano kaguwapo si Jinguji, pero agad niyang pinaalalahanan ang sarili na hindi siya dapat magkagusto sa kapwa lalaki. Paglingon niya, nakita niya ang prinsesang si Ugrain na nakatayo sa gilid ng tore at tila tatalon. Agad siyang tumakbo para pigilan ito. Tumanggi si Ugrain at sinabing gusto na niyang matapos ang lahat. Kinausap ni Hinata si Ugrain tungkol kay Jinguji. Ibinahagi niya ang kanyang pag-aalala na wala siyang maitutulong dito kahit gusto niyang maging kapaki-pakinabang. Gusto sana niyang gamitin ang piging para matuwa si Jinguji, ngunit nagalit pa ito sa kanya. Akala ni Ugrain, malungkot si Hinata dahil hindi niya mapaniwala si Jinguji na magkagusto sa kanya. Tinawag ni Ugrain ang sitwasyon niyang walang pag-asa, pero nagpasalamat siya kay Hinata dahil sa kanya, hindi siya nagtangkang tumalon muli. Natuwa si Hinata sa oras na ginugol niya kasama ang magandang prinsesa. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Jinguji kay Hinata para kausapin siya, ngunit nasa isip pa rin ni Hinata si Ugrain. Biglang dumating si Ugrain sa silid nila. Doon niya nalaman na si Hinata pala ang bayani. Humingi siya ng tawad dahil naging bastos siya kanina at hiniling niyang isama siya sa paglalakbay nila upang talunin ang Demon Lord. Agad na tumanggi si Jinguji at ipinaliwanag na napakadelikado ng kanilang paglalakbay. Tinanong niya si Ugrain kung bakit gusto niyang sumama. Ngunit pinigilan siya ni Hinata sa pagtatanong. Ramdam ni Hinata na may dahilan si Ugrain na hindi niya kayang sabihin at nag-aalala siya na baka subukan muli nitong wakasan ang sarili kapag hindi nila ito isinama. Kaya magkakasama silang humarap sa hari upang humingi ng pahintulot. Ngunit tumanggi ang hari dahil kailangan ni Ugrain na tuparin ang kanyang mga opisyal na tungkulin. Ipinaalala ng hari na si Ugrain ay parang bata pa rin dahil hindi siya makatulog nang wala ang paborito niyang tuwalya. Tinanong ng hari si Hinata kung ano ang kanyang palagay, ngunit sumabat agad si Jinguji at sinabing mas mahalagang unahin ni Ugrain ang kanyang tungkulin. Pinagalitan ng hari si Ugrain dahil sa mga kahilingan nitong parang bata. Nawala ng pasensya si Ugrain at ininsulto pareho si Jinguji at ang hari. Sinubukan ni Hinata na habulin siya, ngunit pinigilan siya ni Jinguji. Hindi siya nakinig at nagpasya siyang huwag magpahabol. Dinalaw ni Hinata si Ugrain sa silid nito at nadatnan niya itong ibinubuhos ang galit. Ipinaliwanag ni Ugrain na wala siyang kalayaan na makaalis sa kastilyo. Mula nang mamatay ang kanyang ina, naging labis na mapagprotekta ang hari sa kanya.
Wala siyang mga kaibigan at hindi pa niya naranasan ang mamuhay sa labas ng palasyo. Sa tingin niya, walang kabuluhan ang kanyang buhay. Naunawaan ni Hinata ang kalagayan ng prinsesa at napagtanto niyang hindi niya ito kayang iwan dahil nakikita niya si Jinguji sa kanya. Nangako si Hinata kay Ugrey na kung may gusto itong gawin, tutulungan niya itong maisakatuparan yon. Nagsimula si Ugrey ng isang pag-aalsa at napilitan si Hinata na suportahan siya alinsunod sa kanyang pangako. Nais ng hukbo ng mga rebelde na magkaroon ng bagong pinuno at maitatag ang demokrasya. Nagpa siya ang hari na gamitin ang unit ng katalinuhan upang lihim na mahuli si Ugrain. Napilitan si Murian na sumang-ayon sa plano. Paglaon, nakatanggap ng ulat ang hari na nabigo si Murian na pigilan ang hukbo ng mga rebelde at siya pa mismo ang nahuli. Nagsimula ang mga sibilyan na magprotesta dahil sa patuloy na pag-aalsa. Ginamit ni Ugrain ang kanyang kagandahan upang makuha ang simpatsya ng mga mamamayan. Umakyat si Hinata sa entablado at ginamit ang kanyang alindog upang maakit pa ang mas maraming tao. Iminungkahi ng kasambahay ni Ugrey na magpasimula siya ng armadong pag-aalsa, ngunit tumanggi ang prinsesa dahil ayaw niyang masaktan ng mga sibilyan. Nais niyang makuha ang kastilyo ng walang karahasan. Nagpalit si Hinata ng kanyang karaniwang kasuotan. Plano niyang tumakas mula kay Ugrain dahil ayaw na niyang madamay sa pag-aalsa. Ngunit paglabas niya ng silid, sinalubong siya ng mga mamamayang naakit ng kanyang alindog. Naalala niyang kailangan muna niyang hanapin ang kanyang tiara. Hindi niya alam kung saan ito naroon kaya pumasok siya sa isang random na silid upang hanapin ito. Natagpuan niya si Muria na nakagapos sa loob ng silid. Nabigla siya at tinulungan itong makalaya. Inanyayahan siya ni Muria na tumakas na dahil nag-aalala na si Jinguji. Nag-aatubili si Hinata dahil alam niyang pagagalitan siya ni Jinguji kapag nalaman nitong sumama siya kay Ugrain. Habang nag-iisip, hindi niya namalayang muli niyang nagapos si Muria, ngayon ay nakabitin na sa kisame. Nakarinig ng ingay ang hukbo ng mga rebelde mula sa tolda. Nagmakaawa si Hinata ng paumanhin at tumakbo palabas upang hindi mahuli. Napansin siya ng hukbo ng mga rebelde at nagsimulang habulin siya. Napagtanto ni Hinata na mas lumala ang sitwasyon. Hindi niya magawang ayusin ang lahat nang wala si Jinguji. Naalala niya ang mga kaklase niyang madalas sabihing pabigat lang siya kay Jinguji. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang pumasok ang kasambahay sa silid. Inalok ng kasambahay si Hinata ng isang slimy massage upang maibsan ang kanyang pagod. Tiniyak niya kay Hinata na dahil sa kanya ay natupad ang mga nais ng prinsesa. Naluha si Hinata matapos siyang mapalubag ng kasambahay. Binalaan siya ng kasambahay na palagi siyang nasa panganib dahil ang kanyang katawan ay isang sumpa mula sa Diyosa. Hindi isang biyaya. Wala siyang magawa dahil sa kanyang mahina at marupok na katawan. Hinayaan ng kasambahay na maniwala si Hinata na hindi siya ang may kasalanan at ang Diyosa ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari. Hinawakan ng kasambahay ang marka ni Hinata at sinimulang hugasan ng kanyang isipan. Pinukol niya ang selos ni Hinata kay Jinguji, kahit siya ang tinaguriang bayani, si Jinguji ang nakatatanggap ng lahat ng papuri at pansin. Inutusan siya ng kasambahay na lumayo kay Jinguji upang maituro niya ang paraan para maging mas malakas. Napanaginipan ni Hinata ang kanyang kabataan. Madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaklase kaya hindi siya kailanman nagkaroon ng kasiyahan. Nais niyang may magligtas sa kanya. Dumating si Jinguji at iniligtas siya, at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Naging magkaklase sila, ngunit madalas mag-isa si Jinguji. Unti-unti, napansin ni Hinata kung gaano kalakas si Jinguji. Bigla niyang napagtanto na matagal na pala siyang naiinggit sa kanya. Nagising si Hinata mula sa kanyang panaginip at nakaramdam ng gun matapos ang ginawang paggamot ng kasambahay. Samantala, kinuha ng hari si Schwarz upang humingi ng tulong. Nagpasalamat siya kay Schwarz sa pagdating nito. Ipinaliwanag niyang ang bansa ay nasa kritikal na kalagayan dahil sa pag-aalsang pinamumunuan ni Ugrain. Lahat ng mga nayon at kuta na napuntahan ni Ugrain upang magbigay ng talumpati ay lumipat na sa kanyang panig at ngayon ay naging isang malaking hukbo. Mayroon din silang karatig na bansa na matagal na nilang kagalit sa digmaan kaya't napilitan silang itoon ang karamihan ng kanilang hukbo roon. Dahil dito, kakaunti na lamang ang pwedeng ipadala upang supulan ng pag-aalsa. Bilang huling paraan, ipinagkatiwala ng hari kay Schwarz ang kaligtasan ng kaharian. Masiglang pumayag si Schwarz ng walang pag-aalinlangan, ngunit agad siyang tinawag ni Lucius upang pag-alitan. Ipinaalala ni Lucius na huwag siyang sumagot ng padalos-dalos dahil maaaring gamitin ng iba ang kanyang katayuan bilang bayani laban sa kanya. Ipinaliwanag ni Schwarz na maaaring malagay sa panganib ang mga tao dahil sa kaguluhan at nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang tumulong. Nadama ni Lucius ang kanyang pagkamakatao at napagtantong malaki na ang ipinagbago ni Schwarz. Pinayagan niya itong gawin ang gusto nito.
Hinarap ni Schwartz ang hukbo ng mga rebelde ngunit kinabahan siya at hindi alam kung paano sisimulan. Pinayuhan siya ni Lucius na makipag-usap ng maayos sa mga rebelde. Sinubukan ni Schwartz na ipakilala ang sarili ng may kumpiyansa, ngunit pumagitna si Lucius at sinimulang pag-alitan ang mga rebelde. Hiniling niyang umatras sila o harapin ang puot ng hari. Hindi natakot ang mga kasapi ng paksyon at sa halip ay kinutya nila si Lucius. Ipinahayag nila na ang kanilang misyon ay pabagsakin ang kabisera ng kaharian. Inutusan ni Lucius si Schwartz na gamitin ang kanyang espada. Nag-aalangan si Schwartz na lumaban sa mga tao gamit ang kanyang sandata. Ngunit sinermonan siya ni Lucius dahil sa palagi niyang pagkatakot sa kapangyarihan nito. Ipinaalala niya kay Schwartz na hindi ang espada ang dapat kumontrol sa kanya, kundi siya ang dapat kumontrol dito. Habang papalapit ang mga kasapi ng paksyon upang salakayin siya, isang mabilis na paghiwa lamang ng espada ni Schwartz ang nagpatigil sa kanila. Naputol ang kanilang mga damit at ang kanilang loob upang lumaban. Masayang ipinagdiwang ni Schwartz ang tunay na kapangyarihan ng kanyang espada. Wala nang nagawa ang paksyon kundi tumalikod at umurong. Pagbalik nila sa hari, natuwa si Schwartz sa papuri na kanyang natanggap. Napansin niya si Jinguji na tahimik na nakaupo at agad niyang ibinalita ang kanyang tagumpay. Matamlay ang tugon ni Jinguji at doon napansin ni Schwartz na tila nawalan ito ng sigla dahil sa pagkawala ni Hinata. Pinaghinalaan ni Schwartz na nalulungkot si Jinguji dahil iniwan siya ni Hinata. Mabilis namang itinanggi ni Jinguji at sinabing wala siyang pakialam kung pinili man ni Hinata na sumama kay Ugrain. Inakusahan siya ni Schwartz na nagseselos, dahilan upang magalit si Jinguji at sabihing hindi siya maaaring magselos sa kapwa lalaki. Samantala, kinausap ng kasambahay si Viz at ibinunyag na ginamit niya ang kakayahan ni Hinata para sa sarili niyang pakinabang. Pinataas niya ang kapangyarihan ng charm ni Hinata, dahilan upang hamina ito. Ipinahayag niyang abala ang kaharian sa pakikitungo sa mga nag-aalsa kaya maaari nilang gamitin ang pagkakataong iyon upang sakupin ang kapangyarihan. Dumating ng isang kabalyero at agad itinago ng kasambahay si Viz. Iniulat ng kabalyero na natalo ang mga puwersa ng rebelde sa kabisera. Bumalik na ang mga mamamayan sa kanilang normal na pamumuhay bilang mga magsasaka. Idinagdag din niya na nawalan ng alaala ang mga kalalakihan tungkol sa mga nagdaang araw. Agad nag-isip ng bagong plano ang kasambahay kasama si Viz, ngunit napagtanto niyang walang saysay ito dahil madaling masira ang charm na ginagamit nila. Nagsimula siyang panghinaan ng loob habang inaalala ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya mula sa pagiging ordinaryong tagasilbi hanggang sa maging punong kasambahay upang makalakam ng impormasyon at makabuo ng plano. Nabigo siya dahil hindi niya napansin na may isang tao sa kaharian na may kakayahang alisin ang kontrol ng isipan. Dahil dito, nagpasya siyang kumilos sa sarili niyang paraan at pasabugin na lamang ang buong kaharian. Pinangunahan ng kasambahay sina Ugrain at Hinata patungo sa ilalim ng lupa kung saan naroon ang taguan ng mga sandata ng kaharian. Ipinaliwanag niyang dahil bigo ang kanilang mga plano, kailangan na nilang gamitin ang kanilang huling paraan. Nagsimulang makaramdam ng pagkakasala si Ugrain sa paggamit ng depensa ng kaharian para sa sariling layunin dahil mas nais niyang gumamit ng paraang hindi nakapipinsala. Sinimulan ng kasambahay ang tuluyang pagbabrainwash kay Ugrain, pinaalala sa kanya ang lahat ng paghihirap na dinanas niya ng mag-isa sa kaharian. Hinawakan niya ang marka ni Ugrain at inutusan itong buksan ang unang pinto. Pagkatapos, ginabayan niya si Hinata upang buksan ang pangalawang pinto. Nawala ng malay si Ugrain matapos siyang sampilin ng kasambahay dahil wala na siyang silbi. Pinilit naman ni Viz si Hinata na pumasok sa isang lihim na silid sa loob ng kwarto upang gamitin siya bilang pinagmumulan ng enerhiya. Inilagay ng kasambahay ang switch sa on at nagsimulang gumalaw ang makina. Napansin ni Jinguji at Schwartz ang isang napakalaking robot na lumilitaw sa gitna ng lungsod. Ipinaliwanag ni Lucius na iyon ay ang Diyos tagapagtanggol ng kanilang kaharian. Biglang lumawak ang mukha ng robot at naglabas ito ng isang napakalakas na sinag. Nasalayan ng hari ang lahat at nagtatakang bakit inaatake ng kanilang Diyos tagapagtanggol ang sarili nilang lungsod. Ipinaalam ng hari na ang Diyos tagapagtanggol ay tinatawag na Mapon, isang handog ng kanilang Diyosa bilang proteksyon sa kaharian. Naisip ni Jinguji na sina Ugrain at Hinata ang nakapagpalabas kay Mapon, bagay na ikinagulat niya dahil hindi kailanman gagawin ni Hinata ang ganoong bagay ng sinasadya. Pinapatakbo ni V si Mapon habang ang kasambahay naman ang kumokontrol sa direksyon nito. Naghanda si Mapon upang maglabas muli ng sinag. Tumakbo palayo sina Schwartz, Lucius, at ang hari, ngunit nanatili si Jinguji sa lugar. Itinuring niyang tungkulin niyang pigilan si Mapon. Nagpasya si Schwartz na manatili rin dahil naisip niyang silang dalawa lamang ang makakapigil sa nilalang na iyon. Biglang sinabi ni Jinguji kay Schwartz na siya na lamang ang gumawa ng lahat dahil nawala na ang kanyang mga kapangyarihang sobrenatural nang mahiwalay siya kay Hinata.
Nagsimulang kabahan si Schwartz. Hinimok siya ni Chen na kumilos bilang isang bayani dahil nasa kanyang mga kamay ang buhay ng mga mamamayan. Naglabas ng sinag si Mapon at ginamit ni Schwartz ang kanyang espada upang hatiin ito. Pinuri sila ni Viz dahil napigilan nila ang pag-atake ni Mapon. Mas lalong tumatag ang loob ni Schwartz matapos malaman na ang mga kalaban nila ay konektado sa mga puwersa ng Demon Lord. Binalaan sila ni Viz na huwag salakayin si Mapon dahil maaaring masaktan si Hinata. Muling nagpaputok si Viz ng sinag. Ngunit hindi niya tinamaan ang mga kalaban. Sinermonan siya ng kasambahay dahil pinapalampas daw niya ang pagkakataong talunin sila. Ipinaliwanag ni Viz na hindi maaaring magpaputok ng sunod-sunod si Mapon at ginamit lamang niya ang mga sinag upang makakuha ng oras at hindi mapansin ng kalaban ang kahinaan ng Diyos tagapagtanggol. Galit na sinermonan siya ng kasambahay dahil sa pagbubunyag ng lokasyon ni Hinata sa mga kalaban. Tumalon sina Jinguji at Schwartz mula sa gusali upang umiwas sa pag-atake. Ibinunyag ni Jinguji na sinadya niyang galitin si Viz upang sila ang gawing target at hindi ang lungsod. Naunawaan niya ang plano ni Viz na binibili lamang nito ng oras dahil hindi kayang magpaputok ng tuloy-tuloy ni Mapon. Ibinahagi ni Jinguji ang kanyang plano na gamitin ang panahong iyon upang makalapit kay Hinata at matulungan siyang lumaban. Shen inabot kina Jinguji at Schwartz ang isang buwaya bilang sasakyan. Nagising si Hinata at nakita ang kalagayan ng kaharian mula sa loob ng Mapon. Ginamit ni Jinguji at Schwartz ang buwaya upang makalapit habang pinoprotektahan sila ni Schwartz gamit ang kanyang espada sa pagpigil sa mga sinag na papalapit. Ayaw ni Viz na makalapit si Jinguji kay Hinata upang hindi niya mabawi ang kanyang mga kapangyarihan. Nagpasya siyang gamitin ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Mapon. Huminto ang Mapon sa pagpapaputok ng mga sinag at sinubukang tapakan sina Jinguji at Schwartz. Mula sa loob, narinig nila ang boses ni Hinata at nagulat si Jinguji. Inagaw ni Hinata ang kontrol ng Mapon mula kay Viz. Tinawag siya ni Jinguji at pinakiusapang bumaba, ngunit tumanggi siya dahil sa taglay niyang napakalakas na kapangyarihan. Ipinahayag niyang tatalunin niya si Jinguji. Inakusahan niya si Jinguji ng pagmamaliit sa kanya dahil wala siyang kapangyarihan. Binanggit din niya na si Jinguji ay laging popular sa mga babae at pati mga asawa ng kanilang boss ay nagkakagusto sa kanya dahil mahusay siya sa trabaho. Nadaman ni Hinata na ngayon lamang siya naging malakas at nagkaroon ng tapang na lumaban kay Jinguji. Iminungkahi ni Schwartz na labanan nila ang Mapon at iligtas si Hinata, ngunit tinutulan ito ni Jinguji dahil hindi pa rin bumabalik ang kanyang lakas kahit malapit na siya kay Hinata. Napagtanto niyang walang kinalaman ng distansya sa kanyang kahinaan at napansin niyang hindi na rin lumalabas ang kanilang mga stats. Biglang inatake ni Hinata ang dalawa gamit ang Mapon. Ipinahayag niyang ang tunay na dahilan ng kanyang galit ay ang kagustuhan niyang mapuri ni Jinguji. Ipinunto niyang palagi siyang hindi pinapansin tuwing magkasama sila. Nagpasya siyang maging mas malakas kaysa kay Jinguji upang mapilitan itong purihin siya. Hinimok ni Schwartz si Jinguji na purihin si Hinata. Tinawag ni Jinguji si Hinata na cold ngunit alam ni Hinata na hindi niya ito sinseryo, kaya binaril niya ito ng sinag. Ginamit ni Jinguji ang kanyang kakayahan upang tawagin ang pinto ng bahay ni Hinata at ginawang panangga. Patuloy na inihayag ni Hinata ang kanyang selos kay Jinguji. Sinabi niyang hindi pa siya kailanman napuri tulad ni Jinguji at naniniwalang wala siyang katangiang karapat-dapat purihin. Nagsimula siyang umiyak at inamin na wala talaga siyang maipagmamalaki kundi ang pagkakaroon kay Jinguji bilang kaibigan. Pinili ni Jinguji na huwag umiwas sa atake ni Hinata, ngunit itinulak siya ni Schwartz upang mailigtas. Humingi ng tawad si Jinguji kay Hinata sa pagpaparamdam sa kanya ng paghihirap. Ipinaliwanag niyang hindi niya alam kung paano pumuri sa iba dahil hindi pa niya ito nagawa kailanman mula pagkabata. Nagpaputok si Hinata ng sunod-sunod na sinag, ngunit tinabla ni Schwartz ang lahat ng iyon. Si Jinguji naman ay nagpatuloy sa pag-aalala, tinatawag ang sarili niyang walang kwentang tao dahil hindi niya alam kung paano pahalagahan ang damdamin ng iba. Nagpasya si Jinguji na mas mabuting mawala siya sa paningin ni Hinata upang hindi na siya makapagdulot ng dagdag na sakit sa damdamin nito. Pinaalalahanan siya ni Schwartz na ipinagmamalaki ni Hinata ang pagkakaibigan nila. Sigurado siyang pagsisisihan ni Hinata kung maghihiwalay sila habang nadadala pa siya ng emosyon. Nakiusap si Schwartz kay Jinguji na purihin si Hinata ng tao sa puso. Nahihirapan si Jinguji dahil hindi siya sanay na magbigay ng papuri, ngunit iginiit ni Schwartz na kailangan niya itong gawin para sa kapakanan ng kaharian. Itinanggi pa rin ni Jinguji na nagseselos siya sa relasyon ni Hinata at ng prinsesa, kaya pinaalala ni Schwartz na kahit sa pagitan ng mga lalaki, normal lang ang pagseselos. Ipinaliwanag ni Schwartz na pinalaki si Jinguji na itago ang kanyang emosyon upang hindi magmukhang mahina, ngunit ngayon ay tinanggap na rin ni Jinguji na normal lang ang makaramdam ng selos.
Sinuntok ni Hinata si Jinguji gamit ang mapon, ngunit nasalo ito ni Jinguji gamit ang isang kamay lamang. Nagpasya siyang maging tapat sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Habang naghahanda si Hinata sa panibagong atake, huminto siya nang marinig ang pag-amin ni Jinguji, inamin nitong naiinggit siya kay Hinata. Sinabi ni Jinguji na si Hinata ay laging napapalibutan ng mga tao at ng mga ngiti. Kahit sabihin ni Hinata na wala siyang maipagmamalaki, para kay Jinguji ay mas maganda pa rin ang mga katangian ni Hinata kaysa sa kanya. Nadala si Hinata sa mga salita ni Jinguji, ngunit bigla siyang muling na-brainwash ng headmaid na pinaniwala siyang hindi totoo ang sinasabi ni Jinguji. Inakusahan ni Hinata si Jinguji ng pangungutya at inamin kung gaano kalalim ang kanyang selos dito. Ipinagtapat niyang matagal na niyang gustong maging katulad ni Jinguji. Sa huli, nabasag ni Hinata ang kontrol ng headmaid sa pamamagitan ng paghugot ng sariling mahika. Nawala sa kontrol ang mapon at nagbago ang setting nito tungo sa paglipol ng lahat ng buhay sa paligid. Na-detect nito ang lahat ng tao sa paligid at itinakda silang target. Humingi si Jinguji ng tulong kay Schwartz. Ginamit ni Schwartz ang kanyang espada upang putulin ang mga braso ng mapon, habang si Jinguji ay tumakbo papunta sa katawan nito at sinuntok ito ng malakas. Binuksan niya ang robot at nakita si Hinata sa loob, umiiyak. Ginaisang niya ito at humingi ng tawad si Hinata dahil nailagay sa panganib si Jinguji at ang buong kaharian. Sinisi niya ang sarili sa pagkagamit ng headmaid sa kanya. Ipinahayag ni Jinguji ang totoo niyang nararamdaman kay Hinata. Sinabi niyang kamangha-mangha ito, ang pagiging maalalahanin sa iba, ang pag-unawa sa damdamin ng mga tao, at ang pagiging mahinahon sa mga sitwasyong mahirap intindihin ay tanda ng mabuting pagkatao. Patuloy na pinuri ni Jinguji si Hinata, binabanggit ang lahat ng magagandang katangian nito nang walang tigil. Napatigil si Hinata, hindi makapaniwala sa walang humpay na papuri ni Jinguji sa kanya. Natapos si Jinguji sa kanyang mga papuri sa pamamagitan ng pagsasabing si Hinata ang pinakamataas ang tingin niya sa lahat ng taong kilala niya. Inamin niyang kapag nagsimula na siyang purihin si Hinata, hindi na siya makapigil. Nahihiya si Hinata sa sunod-sunod na papuri at nakiusap kay Jinguji na tumigil na. Ngumiti si Jinguji at inanyayahan siyang bumalik na sa kanya. Lumabas silang dalawa mula sa mapon, ngunit biglang inanunsyo na ito ay magse-self-destruct sa loob ng ilang segundo. Agad silang tumakas bago pa ito sumabog. Pagbalik nila sa kaharian, yumuko si Hinata sa harap ng hari at humingi ng paumanhin dahil sa pagkidnap kay Ukraine at sa paghimok dito na magsimula ng pag-aaklas. Tumayo ang hari at siya ang humingi ng tawad kay Hinata sa halip. Sinubukan ni Ukraine na ipagtanggol si Hinata. Sinasabing likas sa tao ang magkamali, ngunit alam ni Hinata na ginagawa lang ito ni Ukraine upang iwasan ang sisi. Pinatigil ni Jinguji ang kanilang pagtatalo at sinabi na walang maidudulot ang paghahanap ng masisisi. Ayon kay Jinguji, ang lahat ng kasalanan ay dapat ibigay lamang sa headmaid dahil siya ang nagpahayag na isa sa mga tauhan ng Demon Lord at siyang kumuha kay Viz. Dagdag pa niya, kailangan nilang talunin ng Demon Lord sa lalong madaling panahon. Nagpasya sina Jinguji at Hinata na umalis kinabukasan dahil alam na ng puwersa ng Demon Lord ang kanilang kinaroroonan. Nalungkot si Ukraine dahil si Hinata ang una niyang naging kaibigan, ngunit tiniyak ni Hinata na kaya niyang makahanap ng mas maraming kaibigan pa. Habang nag-uusap sila, napaisip si Hinata na ang layo na ng kanilang narating ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung nasaan ang kuta ng Demon Lord. Narinig ni Schwartz ang kanilang usapan at inamin na alam na niya ito mula pa noon, ang kastilyo ng Demon Lord ay matatagpuan sa malaking puting kislap na nakikita nila sa kalangitan. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni na Jinguji at Hinata ang kanilang paglalakbay. Nagpasya sina Schwartz at Lucius na maghiwalay na ng landas sa kanila. Habang sumama naman si Shen. Habang naglalakad, parehong nahiya sina Jinguji at Hinata sa isa't isa. Pareho nilang naisip kung ano ang magiging buhay nila kung mananatiling babae si Hinata, pati na ang posibilidad ng kanilang kasal at magiging kinabukasan. Ngunit agad nilang itinaboy ang ideyang iyon. Pareho silang nagbiro sa isip na hindi ito kabaligtaran ng normal kung mabubuntis si Hinata. Sa huli, nangako silang magtutulungan upang talunin ang Demon Lord at tuluyang basagin ang sumpa upang hindi na kailanman mangyari iyon.